Isa pong mainit na balita ang lumabas kanina para sa mga loyal na pioneers ni Pi Network. Matapos po ang ilang linggo ng reklamo at pagkainis ng mga users sa on-ramp money, ngayon ay may bagong pag-asa. Dahil sa pinakabagong update ng Pi Wallet, opisyal na pong isinama si TransFi bilang pangatlong fiat on-ramp ng project. Sa simpleng salita ay mas pinadali na po ang pagbili ng Picoin gamit ang totoong pera o tinatawag na fiat currency. Hindi mo na kailangan na makipagsapalaran sa peer-to-peer trades, maghintay sa mga hindi klarong transaction o makipaglokohan sa saradong mainnet transfers. Ngayon ay may GCash na, may Apple Pay, may Google Pay at higit po sa lahat ay mas ligtas na at mas mabilis pa. Pero paano po ito nangyari? Bakit ngayon lang? At ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ni Pi Network? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba idinagdag si TransFi sa Pi Wallet? Ang pagdagdag kay TransFi ay hindi po basta update lamang. Isa itong hakbang para resolbahin ang matagal ng issue sa on-ramp money. Maraming users ang nagreklamo na hindi po nila nakikita ang kanilang Pi coins matapos po silang bumili gamit itong si on-ramp. Marami rin ang nawalan ng tiwala dahil po sa delays at hindi maayos na customer support. Dahil dito ay nagdesisyon po ang core team, Pi core team na palawakin ang kanilang fiat on-ramp system. Sa madaling salita ay gusto po nilang bigyan ng mas maraming paraan ang mga users para bumili ng Pi coins gamit ang tunay na pera. Ngayon ay ano po ang magagawa ni TransFi para sa mga pioneers? Yan, sa mga hindi po nakakalam, si TransFi ay isa po itong fintech company mula po sa Vilnius na may malawak na sakop sa buong mundo. Ayon po sa opisyal na detalye, suportado na ni TransFi ang fiat transactions sa higit 85 na mga bansa at may access sa mahigit 250 payment methods. Kabilang po dito ang open banking, real-time payment networks, at syempre ang paborito nating mga mobile wallet tulad ng GCash dito sa Pilipinas. At hindi lang yan, ang proseso ng pagbili ng Pi coins ay naging isang simpleng hakbang na lang. Piliin mo lang si TransFi sa Pi wallet, piliin mo ang gusto mong halaga at pwede mo nang gamitin ang GCash o card mo. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ng problema sa on-ramp money ang expansion ni Pi Network? Ang totoo, si on-ramp money ay dapat na maging malaking tulong sa ecosystem ni Pi. Pero sa dami po ng users na nagrireklamo ng nawawalang Pi coins at hindi po matagumpay na transaction ay napilitan po ang Pi core team na gumawa ng alternatibo. Sa isang update galing kay OnRamp, sinabi po nilang hindi pa rin sila fully integrated sa system ni Pi at maglalabas pa lamang daw sila ng official rollout sa buwan ng August 2025. Kaya habang hindi pa tapos ang integration, sinabi po nila sa mga users na huwag munang magsagawa ng anumang transaction gamit ang kanilang platform. Ano naman ang ibig sabihin ng fiat on-ramp at bakit po ito mahalaga? Para po sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang fiat on-ramp ay isang paraan para makabili ng cryptocurrency gamit ang regular na pera tulad po ng piso, dolyar o euro. Ibig sabihin ay kung gusto mong bumili ng Picoin pero wala kang ibang crypto tulad ng Bitcoin or Ethereum, kailangan mo ng on-ramp para makabili gamit ang bank account mo or e-wallet. Kaya napakahalaga po nito para sa adoption ng isang coin. Dahil kung hindi madali ang pagbili ng isang crypto, wala pong masyadong bibili. At kung walang bibili,
hindi rin lalaki ang demand. Ngayon, ang sunod pong katanungan natin dito ay paano naman po makakatulong itong si TransFi sa mga Pinoy pioneers or para sa atin. Isa po sa pinakapositibong balita ay ang suporta ni TransFi sa GCash. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Sa pamamagitan po ng TransFi ay pwede ka nang bumili ng PiCoin gamit ang GCash mo. Hindi mo na kailangang maghanap ng peer-to-peer trades o sumali sa mga private Discord group na may risk ng scam. Pwede mo nang gawin lahat sa mismong Pi wallet. Ibig sabihin ay mas mabilis at mas convenient para sa mga Pinoy. Ngayon, ang sunod naman nating katanungan ay ano naman ang kahulugan ng mga certification ni TransFi? Para masigurado po ng mga users na ligtas ang platform, si TransFi ay may mga certification tulad po ng ISO 27001 at AICPA-SOC. Ang mga ito ay mga international standards na nagpapatunay na maayos ang pamamahala sa data at mataas ang security ng kanilang sistema. Kaya habang hindi pa tapos ang integration ni OnRamp, ay nag-level up itong si Pi sa pamamagitan po ng pakikipag-partner kay TransFi. Ngayon ay ano naman ang long-term na epekto nito kay Pi Network? Ang pagkakaroon ng tatlong fiat on-ramp options gaya ni Banza, OnRamp Money at ngayon ay TransFi ay nagpapakita na lumalawak na talaga ang payment ecosystem ni Pi Network. Ang goal po ni Pi ay gawing accessible ang crypto para sa lahat. Hindi lang sa Amerika or Europe, kundi pati dito sa Asia, Africa at iba pang mga developing nations. Kaya ang integration na ito ay hindi lamang simpleng technical na update. Isa po itong hakbang papunta sa global adoption ng PiCoin bilang isang tunay na gamit na crypto sa tunay na mundo. At ayan para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na matagal nang umaasa na magiging tunay na gamit itong si PiCoin ay ito ay isang malaking hakbang. Dahil sa pagsasama po ng GCash bilang isa sa mga opsyon, mas madali na pong makapasok ang ordinaryong Pinoy dito sa mundo ni Pi. Hindi mo na kailangang bumili ng USDT, mag-transfer sa ibang wallet o makipagsapalaran sa black market. Ngayon ay pwede ka nang bumili ng Pi gamit ang piso sa isang app lamang. Ito ay makakatulong hindi lang sa mga traders kundi pati na rin sa mga long-term believers na gusto talagang makita ang Pi bilang isang global digital currency. At bilang panghuli, para sa akin ay napakagandang balita po ito. Ipinapakita lang nito na kahit maraming delay sa integration ay patuloy pa rin po ang development ni Pi Network. Ang mabilis po na aksyon ng Pi Core team para harapin ang problema kay OnRamp Money ay agad na magdadagdag ng TransFi kung saan ay nagpapakita na seryoso po sila sa kanilang layunin. At higit po sa lahat, ang inclusion. Ayan, higit po sa lahat, ang inclusion po ng GCash ay parang pagyakap ni Pi sa mga Pinoy. Parang sinasabi nilang, sali na kayo, handa na ang lahat. Kaya sa mga nagtatanong kung kailan magiging tunay si Pi, ito na po ang simula. Unti-unti ay binubuo na ni Pi Network ang kanyang foundation sa totoong mundo. At bilang bahagi po ng community, dapat ay mas maging aktibo po tayo, mas maging mapanuri at mas maging handa sa pagdating ng fully open mainnet ni Pi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.